Kumusta kayo no mga apo? Muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon ay talagang wala ng lusot ang mga Muslim sa kanilang pag-aangkin. Ang Judaismo at Islam ay ipinagpatuloy ang tunggalian sa pamamagitan ni Isaac at Ismael na mga anak ni Abraham. Samantalang itinuturing ng Islam na sila ang tama at sila ang orihinal na kasaysayan dahil sila raw ay nagmula pa kay Abraham. Sa katunayan, Amang Abraham ang tawag nila kay Abraham. Matindi ang pinanghahawakan ng Islam dahil mismong si Abraham ang kanilang pundasyon sa kasaysayan. Pero sa lumabas ngayon na matinding panawagan ng mga Hudyo na paalisin na ang mga Muslim sa Jerusalem, ay labis itong ikinatuwa ng mga Orthodox Christian. Laking tuwa ng mga Hudyo dahil sa wakas wala nang sagabal sa muling pagpapatayo nila sa kanilang pangatlong templo. Hinding-hindi sila makausad noon dahil hindi papayag ang mga Muslim sa kanilang planong pagpapatayo ng kanilang ikatlong templo. Ngayon, matutuldukan na ba ang problemang ito sa pag-alis ng mga Muslim sa Jerusalem o mas lalo lang itong lalala? Ang tunggalian sa pagitan ng bersyon ng kwentong ito ay nagdulot ng tunay at marahas na epekto. Ang labanan sa mga sagradong lugar sa Jerusalem ay ang perpektong halimbawa para sa umpisa ng propesiyang dapat matupad. Ang pinakabanal na lugar ng mga Hudyo, ang Temple Mount, ay siya ring kinatatayuan ng dalawang pinakamahalagang moske ng Islam ngayon. Parang isang kasaysayan ang itinayo sa ibabaw ng isa pang kasaysayan. Ngayon, kung suriin natin ng mabuti, ang talagang unang nakatayo ay ang Temple Mount ng mga Hudyo. At noong panahon ng mga Romano ay winasak ito. At pagkatapos ay dito na nagtayo ang mga Muslim ng kanilang mga templo, ang Al-Aqsa Mosque at ang Dome of the Rock. Ngayon, ang pagkontrol sa lugar na ito ang siyang pinag-aagawan. Ito'y naging mainit na simbolo kung aling relihiyon ba ang tama. At may isa pang kamanghamanghang detalye na nagpapailalim sa tensyon sa ilalim mismo ng Dome of the Rock, ang gintong moske ng Jerusalem. Matatagpuan ang isang bato na tinatawag na foundation stone. Sa tradisyong Hudyo, ang batong ito ay hindi basta-basta lamang. Ito raw ang sentro ng espiritual na mundo. Ang lugar kung saan dito raw nilalang ng Diyos si Adan. At pangalawa, dito raw inihanda ni Abraham ang pagsakripisyo kay Isaac. At kung saan minsan ding nakatayo ang pinakabanal na bahagi ng templo ni Solomon. Sa tradisyon naman ng Islam, dito rin daw mismo sa batong ito umakyat si Propeta Muhammad sa langit sa kanyang gabi ng paglalakbay. Isang lugar, isang bato, ngunit dalawang magkasalungat na kwento. Hindi ito isang kasaysayan sa ibabaw ng isa pa, kundi dalawang banal na kasaysayan na nagbabanggaan sa iisang punto. At ang isa pang kapanapanabik na detalye ay ang tinatawag na Western Wall.
Marami ang naniniwala na ito ay bahagi ng lumang templo ng mga Hudyo. Ngunit ito pala ay ang natitirang pader ng templong Mount Complex. Para sa mga Hudyo, ito ang pinakamalapit na lugar kung saan sila maaaring manalangin malapit sa kanilang dating banal na templo. Simbolo ng dalamhati at pag-asa. Para naman sa mga Muslim, ito ang tinatawag na Barak Wall, kung saan umano ay dito itinali ni Muhammad ang kanyang kabayong may pakpak bago siya umakyat sa langit. Talaga namang puno ng mga tradisyon at patutuo ang nagsalpukan at nag-aagawan ngayon sa lungsod ng Jerusalem. Bawat kampo ay may sentimento, argumento at pagnanais. Pero sa katapusan, isa lang ang magwawagi at yun ay ang may hawak na ebidensya at katotohanan. At ang isa ay mapapahiya dahil nagpapanggap lang. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang labanan sa Jerusalem ngayon. Hindi lang ito tungkol sa teritoryo. Ito ay laban para sa kasaysayan mismo.